Magandang araw, Tito Makoy. Tawagin niyo po ako sa pangalang Tubal. Isang mapayapa at maliit na nayon ng aming lugar. Magkakakilala ang lahat na taong nakatira rito. Bata, binata, dalaga at matatanda. Isang umaga habang nagkakape ako sa labas ng bahay namin, biglang may nakita akong ibang tao, bago ang mukha, naglalakad-lakad sa harapan ng bahay ni na Mang Agustin. Sina Mang Agustin ay malayong kamag-anak namin. Ang bahay nila ay katapat ng bahay namin. Ilang saglit kong pinagmasdan ang bisita yata ni na Mang Agustin. Ito'y habang nagbubukas ako ng mga text messages sa aking cellphone. Nung matapos akong magbasa at mag-reply sa lahat ng mga messages, sumulyap muli ako at nagkatinginan kami ng bisita yata ni na Mang Agustin. Tumango ako sa kanya, Tito Makoy, bilang pagbati. Siya naman, ngumiti sa akin at itinaas ang kanyang kamay. Ako, Tito Makoy, Lunes hanggang Biyernes, meron akong trabaho sa opisina kasi empleyado ako ng isang tanggapan ng gobyerno. Kung weekend, tumututok ako sa pagsasaka sa aking pataniman. Meron lang akong inuupahang mga tao para magtrabaho kung meron akong kinakailangang ipagawa sa aking pataniman. At ngayong araw nga, meron akong ipapatrabaho kaya kinakailangan kong pumunta roon. Ang aking pataniman, Tito Makoy, malapit din lang sa bahay, hindi siya kalapitan, ngunit hindi naman malayong malayo. Kung lalakarin mo mga kalahating oras, mabagal na paglalakad po iyan. Hindi ako nagbaon. Uuwi na lang ako para sa pananghalian tapos muling babalik sa huling bahagi ng hapon para ibigay ko ang bayad sa aking mga inupahang nagtatrabaho sa aking pataniman. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag noong umalis ako sa aking pataniman. Gabi na nga nang dumating ako sa bahay namin. Bago ako makapasok sa aming bakuran, naroon si Mang Agustin. Naghihintay pala ito sa akin. Tubal, kanina pa kita hinihintay, halika rito sa bahay. Iyan ang wika niya sa akin. Ay, magandang gabi po, Mang Agustin. Bakit po, ano pong meron? Ito naman ang bati ko sa kanya at tanong din. Wala lang, kwentuhan lang tayo. Nandito sina mama at papa mo at mga kapatid mo. Iyan ang pahayag sa akin ni Mang Agustin. Ang ginawa ko, Tito Makoy, naligo muna ako at nag-ayos ng aking sarili bago pumunta sa bahay ni na Mang Agustin. Nagkakasiyahan nga ang nadatnan ko, kumakain at nag-iinuman. Merong mga kumakanta sa videoke. Alam nyo na po, hindi ito pwedeng mawala sa anumang kasiyahan sa atin. Kaharap ko ngayon ang nakita ko kaninang bisita ni na Mang Agustin. Tubal, ito nga pala si Art, pamangkin ko. Anak siya ng kapatid ni Mrs. Bakasyon siya rito ng ilang araw kaya heto meron tayong pa-welcome sa kanya. Iyan, Tito Makoy, ang pagpapaliwanag sa akin ni Mang Agustin at pagpapakilala na rin ng kanyang bisita. Nagkumustahan kaming dalawa ni Art. Sinabi ko sa kanya na mag-i-enjoy siya dito sa lugar namin kahit na payak na lugar lang. Sa buong kasiyahan, Tito Makoy, doon sa bahay ni na Mang Agustin, halos kami lang naman talaga ang magkakaharap, kaming dalawang bahay. Merong ilang mga kamag-anak si Mang Agustin na naroon din, ngunit kakaunti lang po talaga ang mga tao. Nagkaroon kaagad kami ng pagkakataong mga pagkwentuhan ni Art kasi sa tingin ko, Tito Makoy, kaming dalawa ang magkaedad. Ito rin siguro ang dahilan kung bakit siniguro ni Mang Agustin na pumunta ako sa kanila para merong kakwentuhan ang pamangkin niyang si Art. Alam niyo po itong si Art, magaan na kausap, hindi siya presko. At sa unang pagkikita at paghaharap nga namin, kung saan-saan na napunta ang aming mga usapan. Sa ganda ng aming kwentuhan, kahit na wala akong planong uminom noong gabing iyon, naparami tuloy ang nainom namin. Kinabukasan, Tito Makoy, araw ng linggo, natanaw ko si Art nakaupo sa ilalim ng puno ng sampalok. Wala itong kausap. Sa tingin ko, Tito Makoy, naiinip kasi nakatunganga lang ito.
Si Mang Agustin kasi ang mga anak niya lahat babae, kaya kung ikaw naman talaga ang nasa katayuan ni Art, mapapanisan ka ng laway. Alam niyo na po kahit na mga pinsan natin yan, ngunit kung babae kahit papaano, mayroon pa ring pag-aalangan. Ang ginawa ko, pinaypay ko itong si Art na pumunta sa amin at lumipat nga siya. Pagkaupo ni Art sa upuang nasa harapan ng bahay namin, binigyan ko siya ng kape at tinanong ko siya kung saan ang lakad nila ni Mang Agustin ngayon. Ngunit ayon sa kanya, Tito Makoy, wala raw silang lakad ni Mang Agustin. Kaya naman maghapon lang siya sa bahay. Art, mabuti pa kaya samahan mo ako sa aking pataniman. Punta tayo doon ngayon para hindi ka nakaburo buong maghapon. Iyan, Tito Makoy, ang aking pagyayaya kay Art. Ay sige, gusto ko yan. Yan ang kanyang sagot sa akin, Tito Makoy. Nakitang-kita ko talagang medyo nabuhayan sa aking pagyayaya. Tuwang-tuwa si Art pagdating sa pataniman ko. First time niya palang pumunta sa pataniman at sa lugar na kagaya sa amin. Nang makita niya ang sapa na malinaw ang tubig na umaagos, hindi talaga ito nakapagpigil. Lumusong na sa tubig. Alam niyo po, kahit na hanggang tuhod lang ang lalim ng tubig, ngunit lumalangoy-langoy na itong si Art. Sa nakikita ko sa kanya na masaya sa pagtatampisaw niya sa tubig, naisip kong mas maigi siguro kung doon na lang kami sa gilid ng sapa magluto ng aming pananghalian. Ito'y sa halip na doon sa loob ng aking kubo. Kaya naman, Tito Makoy, dito nga talaga ako nagluto ng aming pananghalian, habang si Art naman nalilibang ng husto sa kanyang paliligo sa may sapa. Nung matapos na ako sa aking pagluluto, tinawag ko na siya para kumain kami ng pananghalian. Habang papalapit sa akin si Art, napatingin ako sa kanyang katawan. Magandang maganda ang kanyang katawan at mukhang nag-gym ito. Kasabay pa niyan, Tito Makoy, nakita ko ang isang bagay na hulmang-hulma sa kanyang katawan, ang kanyang kayamanan. Alam niyo po, kahit natulog ito sa pagtatampisaw niya sa tubig, ngunit di hamak na mayaman pa rin kung titingnan. Sa paghahanda ko ng pananghalian, alam mo, Tito Makoy, gusto ko talagang matikman ni Art ang mga pagkain at lutong probinsya, yung natural na luto, walang mga seasonings na ihahalo. Ang niluto kong ulam ay ang sardinas na may sabaw, hinaluan ko ng laman ng kamuting kahoy. Tapos nilagyan ko siya ng maraming luya at tanglad at dinagdagan ko rin ang kalamansi para maasim ng kaunti. Natuwa ako kasi nagustuhan ni Art ang aking nilutong ulam. Naku, Tubal, ang sarap pala ng sinabawang sardinas na may halong kamuting kahoy. Yan ang kanyang wika at kitang-kita ko talaga, Tito Makoy, subo ng pagkain. Pareho kaming dalawa na parami ang aming nakain. Maging ako nga rin talaga, ginanahan akong kumain kasi nga nadadala ako sa pagkain ni Art ng aking nilutong simpleng ulam. At dahil nga busog na busog kami, nakaramdam kami pareho ng antok. Kaya naman nagpasya na akong pumunta kami doon sa may kubo para magsiesta at saka nagbabadya rin ang pagbuhos ng malakas na ulan. Pagpasok namin sa aking kubo, humiga kami sa sahig na kawayan. Tuluyang natatalo kami ng aming antok. Tamang-tama naman, Tito Makoy, habang dinadapuan kami ng antok, bumuhos talaga ang malakas na ulan. Ang ginawa ko, nagpausok ako sa may kalan para itaboy ang mga lamok. Dahil nga sa ulan, lalong napasarap ang aming tulog. Lumamig ang kapaligiran kasi meron pang kasamang simoy ng hangin. Pareho kami nakaramdam ng lamig ni Art. Kaya naman, Tito Makoy, yumakap sa akin si Art. Hinayaan ko siya kasi pabor din ito sa akin, hindi ako nilalamig. Sa aming kubo kasi, Tito Makoy, wala kaming gamit na pantulog dito, liban lang sa banig na aming inilagay sa sahig para hindi mahanginan ang aming katawan. Ngunit, Tito Makoy, sa aming pagtulog, napansin kong dikit na dikit sa akin ang mukha ni Art habang tulog ito at
nakayakap sa akin. Ako naman Tito Makoy nagkunwaring tulog rin. Ngunit noong idilat ko ng kaunti ang aking mga mata, nasulyapan ko ang mukha ni Art. Ewan ko ba Tito Makoy kasi sa paningin ko ngayon kaakit-akit pala itong si Art. Sa bagay, meron nga naman talaga siyang itsura, gwapo siya. Idagdag mo pa ang magandang hugis ng kanyang katawan at ang linis ng kanyang balat. At dahil nga pareho kami nakakaramdam ng lamig, yumakap na rin ako sa kanya. Magkayakap kaming natutulog habang bumubuhos ang malakas na ulan. Ang problema Tito Makoy, pareho kami nakatulog ng malalim noong hapon na iyon. Nagising kami, papagabi na ngunit hindi pa rin ganap na tumitila ang ulan. Meron pa itong papatak-patak na hindi naman kalakasan na. Ngunit dahil nga papagabi na, kinakailangan na naming umuwi talaga. Naglalakad kami ni Art, humuhuni na ang iba't ibang mga hayop at insektong panggabi. Ang maririnig mo na talaga ay ang tunog ng kalikasan, tunog ng karimlan, at tunog ng kasukalan. Nalaman ko Tito Makoy na unang beses pala ito ni Art na makaranas na gabihin sa kasukalan. Unang beses niya ring naririnig ang mga tunog ng kagubatan at tunog ng karimlan. Kaya naman Tito Makoy, takot na takot itong si Art. Alam niyo po, naglalakad kami, nakakapit siya sa aking braso. Natatawa nga ako Tito Makoy kasi sa tingin ko kung makikita niyo kami, ang sweet naming dalawang naglalakad. Kasi itong si Art talagang bumitibo lang sa pagkakahawak niya sa braso ko noong nasa kalsada na kami na malapit na sa bahay. At pagdating nga namin sa harap ng bahay namin, naroon na si Mang Agustin, naghihintay na sa aming dalawa. Ay salamat naman at dumating rin kayo. Yan ang bungad sa amin ni Mang Agustin. Naku po, wag po kayong mag-alala Mang Agustin. Alam niyo po, nakulong kasi kami ng malakas na ulan kaya hindi kaagad kami nakauwi bago pa dumilim. Iyan Tito Makoy ang wika ko at paniniguro rin kay Mang Agustin. Ako ang naging kasakasama ni Art habang nasa bakasyon siya dito sa amin. Hindi siya maasikasong gaano ni Mang Agustin kasi kinakailangan din niyang tumutok sa kanyang mga gawain sa kanilang bukirin. Tuwing may pasok ako sa trabaho, gabi kung lumalakad kami ni Art, paminsan-minsan dinadala ko siya sa sentro ng bayan namin para gumimik. Kahit na Tito Makoy ang gimikan dito sa bayan namin, tanging inuman lang at may videoke. Biyernes na gabi noon, napagtripan naming mga magkakaibigan ang mangilaw ng isda sa may sapa. Ang sapa kasi Tito Makoy na katabi ng aking pataniman, maraming hito rito. Isinama namin si Art sa aming panghuhuli ng isda sa gabi. Kinabukasan, araw iyon ng Sabado, nagkasundo kaming magkakaibigan na mag-happy-happy. Ang mga nahuli naming isda, inihaw namin at pinirito. Ito ang aming ginawang pulutan. Sa bahay kami nagtipon-tipon at nag-inuman. Alam mo Tito Makoy, inabot kami ng madaling araw sa aming pagsasaya. Bagamat magkaharap lang ang bahay namin at ang bahay ni Mang Agustin kung saan tumutuloy itong si Art, hindi ko na siya pinauwi sa bahay ni Mang Agustin. Sa bahay na lang namin siya pinatulog ko. Sa aming pagtulog, humiga si Art na nakatagilid na naman, nakaharap ito sa akin. Ilang sandali lang Tito Makoy, humihilik na ito ng malakas. Ako naman, ayaw yatang dalawin ng antok, naghihintay akong makaramdam ng antok. At noong naiidlip na ako, nagising itong si Art. Gumalaw siya at yumakap na naman sa akin. Subalit humihilik pa rin. Gumalaw siya ngunit ang kanyang pagkakayakap sa akin ay hindi nawala. Dahil sa paggalaw na iyon ni Art, nawala na naman ang antok na aking nararamdaman. Hinahayaan ko lang siya sa kanyang pagkakayakap sa akin
Kasi nga, lasing ito Tito Makoy. Alam niyo po hindi maganda ang gisingin sa gitna ng pagtulog ang isang lasing. Tito Makoy, alam naman natin na sa intimate at pribadong oras ng dalawang tao, alam natin kung ano ang mga palatandaan kung ang isang tao ay nakakaramdam ng pananabik, nakakaramdam ng pangangailangang pisikal ng katawan. Ang lahat ng mga palatandaan na iyon, nararamdaman ko mula kay Art. Hindi ako kumikilos, pinapabayaan ko lang siya. Hinihintay ko rin kung ano ang kanyang susunod na gagawin liban sa kanyang pagkakayakap sa akin. At dahil nga sa mga palatandaang aking nararamdaman, hindi ko maitatanggi Tito Makoy na maging ako nabuhayan na rin ng dugo. Pakiwari ko Tito Makoy, naramdaman din ito ni Art, kaya lalong humigpit ang kanyang yakap sa akin. Alam niyo po, hinihintay ko lang talaga siyang humalik sa akin at gaganti na talaga ako sa kanya, sasabayan ko siya. Alam niyo Tito Makoy, sa isipan ko nga ganito ang aking mga sinasabi. Sige Art, ituloy-tuloy mo lang kung ano ang gusto mo. Gawin mo na. Yan Tito Makoy ang wika ko sa aking isipan. Alam niyo po, ayoko naman talagang unahan siya, yung ako ang mauna ng kumilos. Kaya naman, naghihintay lang talaga ako. Hanggang sa inumaga na, mataas na ang sikat ng araw, nagising kami pareho. Wala na namang naganap sa amin ni Art. Walang naganap na higit pa doon sa mga payakap-yakap niya lang sa akin. Noong linggong iyon Tito Makoy, medyo mahaba-haba ang weekend kasi holiday ng Martes. Naipit ang araw ng Lunes kaya diniretso na lang mula Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Ang balik sa trabaho araw na ng Miyerkules. Siguro Tito Makoy, alam mo naman yung naipasabagang batas sa atin tungkol sa economic holiday. Kaya araw ng Lunes, niyaya ko si Art na doon kami magpalipas ng gabi sa aking pataniman. Ito'y para maranasan niyang ganap ang buhay sa nayon, yung lugar na walang ilaw ng kuryente, tanging lampara lang ang gamit sa gabi. Tapos maranasan niyang marinig ang iba't ibang tunog ng karimlan, iba't ibang tunog ng kalikasan sa gabi. At sa aking pagyayaya Tito Makoy, excited rin na masubukan ni Art ang aking mga sinasabi. Kaya pumunta kami doon sa aking pataniman, meron kaming mga daladalang lulutuing pagkain. Doon kami magluluto at doon kami magpapalipas ng gabi. Hiningi ni Art sa akin na lutuin ko raw muli ang sardinas na may sabaw na merong halong laman ng kamuting kahoy. Kaya Tito Makoy, ito ang niluto kong ulam muli namin noong gabi. Tapos natural na natural talaga. Ang mga sangkap ay kinuha ko lang sa aking pataniman. Noong gabing iyon, hindi nagaanong natakot si Art kasi narinig na niya lahat ang mga tunog ng mga kulisap, palaka at iba't ibang hayop sa gabi. Nagkwentuhan kami tungkol sa aming trabaho, mga kaibigan at mga kalukuhan. Mga personal na bagay sa aming buhay na pag-usapan din namin. Nalaman ko dito na si Art pala, nagbabakasyon kina Mang Agustin kasi nagsawa na raw siya sa Boracay, sa Palawan, yung mga lugar na dinarayo ng turista sa Pilipinas. Gusto niyang magbakasyon sa nayon sa probinsya yung walang luho. Kaya naisip niyang pumunta dito kina Mang Agustin bago siya bumalik sa Germany kung saan siya namamalagi at nagtatrabaho. Noon ko nalaman Tito Makoy na sa Germany pala ito namamalagi si Art. Gaya nitong mga nakaraang pagkakataon Tito Makoy, muli kaming natulog na magkatabi sa papag na sahig na gawa sa kawayan. At gaya sa bahay nga noon, nakatagilid na naman siyang humiga. Nakaharap ito sa akin. Habang ako Tito Makoy humiga talaga yung normal na pagkakahiga, nakaharap sa bubong ng kubo. Pagkatapos naming humiga, ilang sandali lang, humihilik na naman muli itong si Art. Tulog siya kaagad-agad. Subalit maya-maya, gumalaw na naman ito at yumakap sa akin. Hinahayaan ko lang siya Tito Makoy kasi nasa puder ko siya.
Dapat ibigay ko sa kanya kung ano ang komportable sa kanyang pakiramdam. Kumihilik siya ngunit mahigpit ang kanyang yakap sa akin at gaya nitong mga nakaraang araw, nakasubsob ang kanyang mukha na naman sa leeg ko. Alam mo Tito Makoy, gusto ko nang gumawa na ng unang hakbang, yung halikan siya at yakapin rin siya ng mahigpit para maganap na sa amin ang pinakamatamis na tagpo na aking hinihintay. Ngunit Tito Makoy, ayokong gumawa ng unang hakbang kasi hindi ko naman talaga alam kung tulog ito, nananaginip lang o nagtutulog-tulugan. Malay ba natin kung ang kanyang mga payakap-yakap sa akin ay bahagi ng kanyang panaginip? Baka mali ang aking akala, nakakahiya. Subalit Tito Makoy, hindi ko talaga maitatanggi na wari ko, naghihintayan kaming dalawa kung sino ang unang gagawa ng unang hakbang. Kagaya Tito Makoy ng mga nakaraang pagkakataon, hanggang doon lang na naman kami ni Art. Walang naganap sa amin buong magdamag. Dumating ang araw ng Miyerkules, meron ng pasok sa trabaho kaya pumasok na ako sa opisina. Hindi kami nagkita ni Art noong umaga kasi nagmamadali nga akong pumasok. Ang nasa isip ko Tito Makoy, pag uwi ko na lang, muli kaming gagala ni Art sa bayan, magkikwentuhan at magja-jamming. Subalit Tito Makoy, noong umuwi ako noong hapon, nagulat ako kasi nakita ko si Art, nakabihis na siya, dala-dala na ang kanyang malita. Babalik na pala siya sa Manila. Art, ngayon na ba ang alis mo? Ito Tito Makoy ang gulat na tanong ko sa kanya. Alam mo Tito Makoy, sa aking nakita, nalungkot akong bigla. Hindi ko kasi naitanong sa kanya kung kailan ang kanyang alis pabalik ng Manila at ngayon na pala iyon. Oo Tubal, pasensya ka na, hindi ko nasabi sa iyo. Salamat sa napakagandang bakasyong naranasan ko dito sa inyo. Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin. Babalik ako, hayaan mo, babalik ako rito sa inyo. Maraming salamat talaga, Tubal. Yan Tito Makoy ang wika at pasasalamat sa akin ni Art. At noong dumating na ang tricycle na maghahatid kina Art at Mang Agustin sa bayan, sumama ako sa kanila. Inihatid namin si Art sa sakay ng bus papuntang Manila. Isang mahigpit na yakapan ang ginawa naming dalawa bago siya sumakay sa bus para tumulak na pa Manila. Alam mo Tito Makoy, lungkot na lungkot ako noong gabing iyon. Kasi nabigla talaga ako sa pag-alis ni Art na hindi ko alam, hindi ko inaasahan. Alam niyo po, hindi ako nagsasalita noong pag-uwi namin galing sa bayan. Makalipas ang ilang araw, mayroon akong natanggap na text galing kay Art. Ito ang kanyang mga sinasabi Tito Makoy. Tubal, maraming salamat sa napakagandang bakasyong ibinigay mo sa akin. Salamat sa pag-aasikaso mo. Salamat sa pag-aalaga mo. Salamat talaga sa panahong ginugol mo noong nandyan ako sa inyo. Alam mo, babaunin ko ang napakagandang alaala ng bakasyong naranasan ko dyan sa inyo. Siya nga pala Tubal, alam mo noong mga gabing magkasama tayo sa tulugan, pasensya ka na kung ano man ang nakita mo sa akin. Alam mo gusto kitang halikan, gumawa ng pribadong bagay natin ngunit nagpigil lang talaga ako kasi baka magalit ka, baka hindi ka katulad ko. Pero kung okay sa'yo iyon, babalik ako sa sunod na taon, babawi tayong dalawa. At kung sakali naman na ayaw mo, nasusuka ka sa mga tagpong iyon, huwag mo na lang replyan ang text kong ito, huwag ka nang magpadala ng message, alam ko na yan. Hindi na ako babalik dyan sa inyo kasi nakakahiya sa iyo. Hindi na ako magpapakita. Ngunit salamat talaga sa pag-aasikaso at paggugol mo ng oras para asikasuhin ako noong nagbabakasyon ako dyan sa inyo. Yan Tito Makoy ang laman ng text sa akin ni Art. Alam niyo po, matapos kong mabasa ang kabuuan ng kanyang text,
Laking panghihinayang Tito Makoy ang aking naramdaman na pasuntok tuloy ako sa hangin. Kung bakit kasi hindi na ako ang gumawa pa ng unang hakbang. Naghihintayan lang pala kaming dalawa. Kaya siguro Tito Makoy, hindi mo ako masisisi kung malaking malaki ang aking panghihinayang. Dahil dito, nag-reply ako sa kanyang message. Alam mo Art, kung gusto mo, puntahan kita dyan sa Manila. Bukas na bukas, nandyan na ako. Yan Tito Makoy ang reply ko sa text ni Art. Nag-reply muli sa akin itong si Art at ayon sa kanya, naku Tubal, sayang talaga, sayang na sayang. Kasi mamayang hating gabi na ang flight ko pabalik sa Germany. Di bali, next year na lang, hintayin mo ako, babalik ako dyan, babalikan kita, dadalawin kita. Iyan Tito Makoy ang kanyang reply sa akin. Alam mo Tito Makoy, lalo akong nanlumo sa kanyang sinabi kasi papaalis na nga talaga siya pabalik ng Germany. Alam mo Tito Makoy, nang mabasa ko ang kanyang huling text sa akin, nanlumo talaga ako. Bakit kasi pareho kami nagpipigil? Bakit wala ni isa sa amin ang gumawa ng unang hakbang? Tuloy, walang naganap sa aming matamis na oras. Muli na lang akong nag-reply sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, sige Art, ingat ka sa biyahe at pangako mong babalik ka rito, babalikan mo ako, hihintayin kita. Mahal din kita Art, kaya ingat ka. Yan Tito Makoy ang sinabi ko kay Art na hindi ko na talaga itinago ang aking nararamdaman na mahal ko rin siya. Alam niyo po, mula nang umalis si Art, hindi na talaga kami natigil pa sa pag-uusap sa Messenger. At minsan nga tawag pa sa cellphone. Dito lalong tumibay ang aming ugnayan. Lumalim ang pagmamahalan hanggang sa nangakong magkikita muli. Wala nang pag-aalangang iparamdam ang pagmamahal na nararamdaman ng bawat isa sa amin. Umuwi si Art noong huling bahagi ng October. Ang pagkakaiba sa kanyang pagbabakasyong ito ay lumuwas ako ng Manila para personal na salubungin siya sa airport. Lumapag ang eroplano alas 10 ng gabi, walang kamag-anak na sumundo sa kanya. Dahil nga ang pamilya nila lahat nasa Germany. Ang kanyang mga kamag-anak naman, yung pamilya ng kanyang tiyuhin at tiyahin sa Manila, lahat busy. Saka talaga Tito Makoy, sinadya naming dalawa ni Art na kaming dalawa ang unang magkikita, kaya sasalubong ako sa kanya sa airport. Alam niyo po, habang naghahanda ako sa aking pagluwas sa Manila, parang nakalutang ako sa excitement. Sobrang excited ako Tito Makoy. At habang tumatakbo nga ang bus papuntang Manila, halos sigawan ko na ang driver na paliparin na ang bus para makarating kaagad ako sa Manila. Ang OA talaga Tito Makoy. OA ako Tito Makoy. Umaga akong dumating sa Manila, dumiretso na ako sa hotel kung saan nag-book si Art ng silid para sa aming dalawa. Pangalan ko ang kanyang inilagay sa reservation. Naghihintay ako ng pagsapit ng gabi, ang oras ng paglapag ng eroplanong lulan si Art. Sa kanyang paglabas Tito Makoy sa waiting bay ng Terminal 3, pakiramdam ko Tito Makoy, hindi ako nakatapak sa semento. Ang aking mga paa parang nakalutang ito habang nagmamadali akong lumapit kay Art. Sa hindi ko makontrol na emosyon Tito Makoy, isang mahigpit na yakap ang ibinigay ko sa kanya sa gitna ng magulong mga tao sa may passengers bay. Si Art naman Tito Makoy, alam niyo po, nabigla ako kasi walang ano-ano'y humalik ito sa labi ko. Humalik siya ng madiin. Medyo nadyahi ako ng kaunti kasi sa dami ba naman ng tao sa paligid. Akalain mo, dalawang lalaking mga maskulado naglalandian sa airport Tito Makoy.
Subalit Tito Makoy, hindi ko rin talaga maitatangging para akong kiniliti sa aking tagiliran kasi kilig na kilig ako nang maramdaman ko ang halik ni Art. Si Art talaga hindi siya nag-alangang halikan ako sa gitna ng mga tao. Hindi kami gaanong nag-aksaya ng oras, inakay ko kaagad siya patungo sa taksing sasakyan na kinontrata ko na sa airport papunta sa hotel. At pakapasok namin sa silid ng hotel, ito talagang si Art, hindi mapigilan. Ang sarap, ang saya-saya, yung sinusuyo ka Tito Makoy ng mahal mo. Ramdam mo ang tamis sa bawat himaymay ng iyong laman. Ibang-iba talaga Tito Makoy. Kapag kasama mo sa mga matatamis na oras, ay ang taong alam mong mahalaga sa iyo, mahalaga ka sa kanya, at nagmamahalan kayo. Masaya talaga. Masaya lang akong hinahayaan ko si Art na gawin kung ano ang gusto niyang gawin nung oras na iyon. Pawiin ang pakiramdam na gusto niyang pawiin. Alam mo Tito Makoy, ang tamis ng sandaling ito sa aming dalawa, wala talagang panama ang gata ng bubuyog na naninirahan sa mapanganib at matarik na kabundukan ng Yemen. Mas mahal pa kaysa sa Blue Honey dito sa atin. Ganyan Tito Makoy, kung mailalarawan ko ang unang gabi namin ni Art sa Manila noong pagdating niya mula sa Germany. Kinabukasan, umuwi muna si Art sa kanyang mga kamag-anak sa Manila at naiwan ako sa hotel. Kasi Tito Makoy, hindi pa naman kami handang magpakita sa mga kamag-anak ni Art. Sa pangatlong araw mula ng pagdating ni Art sa Manila, noon na kami tumulak pauwi ng probinsya. At kagaya ng dati, doon siya kina Mang Agustin tumuloy para hindi naman halata Tito Makoy. Subalit sa kanyang pananatili sa lugar namin, hindi maipagkakailang halos hindi kami naghihiwalay. Buong maghapon habang nasa trabaho ako, siyempre hiwalay kami, ngunit sa pag-uwi ko sa hapon, sa gabi, palaging hindi mo kami mapaghiwalay. Alam mo Tito Makoy, ang nakakakilig, ang honeymoon namin ay literal na nasa pataniman ko. Ilang buwan bago ang kanyang nakatakdang pagdating, pinaayos ko ang kubo sa aking pataniman. Ginawa ko itong parang farmhouse ngunit simple lang, merong maayos na pintuan at siradora ang pintuan. Maayos rin ang tulugang papag na aking pinagawa at naglagay na ako ng mga gamit pantulog. Ang nakakatuwa Tito Makoy, noong unang gabing natulog kami sa kubo sa aking pataniman, siyempre, dito namin ibinuhos ang lahat na pananabik, pangungulila at pagmamahal sa aming suyo ang ginagawa sa pagtulog. Talaga Tito Makoy, literal na honeymoon ang ginawa naming dalawa ni Art sa aking pataniman. Kaya lang ang buong inaakala ko noon na hindi na makakaramdam ng takot si Art sa mga tinig ng kasukalan sa gabi. Mali ako Tito Makoy. Si Tito Makoy nagkataon naman na noong gabing iyon, humuni ang isang ibong panggabi na nakakatakot talaga ang huni. Kung hindi ka sanay na marinig mo ito, maninindig talaga ang mga balahibo mo. Imaginin mo na lang sa gitna ng kasukalan, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng gabi, sa gitna kayo ng kawalan. Ang ibon na yun Tito Makoy ay isang species ng night owl. Talagang sa gabi ito lumalabas. Kaya lang iniisip ko Tito Makoy at nagtatanong din ako kung bakit sa lahat na gabing pwedeng humuni ito, noon pang gabing first night namin ni Art sa aming honeymoon sa pataniman ko. Kaya naman itong si Art, sa sobrang takot niya talagang yakap na yakap talaga siya sa akin. At sa panig ko naman Tito Makoy, siyempre mahal ko siya. Gusto kong mapawi ang takot na kanyang nararamdaman. Siyempre, niyakap ko siya ng mahigpit para hindi matakot ang aking asawa Tito Makoy. Kaya ang sweet ng buong magdamag namin
sa aking pataniman. Yun na nga ang ginawa namin sa pananatili ni Art sa lugar namin sa kanyang bakasyon. Palaging dito kami natutulog sa aking pataniman tuwing weekend. Kung weekdays naman, Tito Makoy, sa bahay siya ni Mang Agustin natutulog. Subalit madalas ring natutulog sa bahay kung inaabot kami ng madaling araw na magkasama, nagkikwentuhan o kaya naglalakad-lakad sa nayon, nakikijaming sa mga kaibigan ko rito. Alam ko rin ko na hindi ito pinagtatakhan ni Mang Agustin kasi nga unang-una kahit noon pa gusto ni Mang Agustin na merong kausap ang kanyang pamangkin. Kasi nga si Mang Agustin hindi naman niya maaaring gawin iyon kasi marami rin siyang gawain sa kanilang pataniman. At isama pa natin na ang mga anak niya lahat ay babae. Kaya yung ginagawa namin ni Art, normal ito at tamang-tama ito, pabor na pabor kina Mang Agustin. Subalit ito Makoy, ang matatamis na sandaling magkasama kami ni Art, kailangang pansamantala na namang maputol. Kasi kinakailangan niya na namang bumalik sa Germany. Natural Tito Makoy, nalungkot kaming dalawa pareho sa aming paghihiwalay muli. Subalit walang hinanakit dito kasi ang isang buwan na bakasyon ni Art ay sinulit naman namin ang bawat oras. Literal na nanatili sa nayon si Art sa kanyang buong bakasyon dito sa Pilipinas. Bumalik siya ng Manila 2 araw bago ang kanyang flight. At sa maiksing panahong ito Tito Makoy, binuo na namin ni Art ang aming plano sa darating na panahon. Kasama ang mga pangakong binitiwan namin sa bawat isa na ito na yon ang aming hinihintay at aming hinahanap. Kaming dalawa na wala nang bibitaw sa amin. Marami na rin kaming napag-usapang bagay para sa darating na araw naming dalawa. Si Art nag-umpisa na rin maghanap ng lupang pwede niyang bilhin sa lugar namin para gawing prutasan. Sa kanyang muling pagbabalik dito sa lugar namin, marahil ito ang aasikasuhin namin ang pagbili ng lupa na gusto niyang gawing prutasan. Ang posibilidad kasi Tito Makoy na pumunta ako ng Germany, napag-usapan rin namin ito kaso sa ngayon medyo mahirap pa dahil nga sa mga kaguluhang nagaganap doon. Ang mga kaguluhang hatid ng mga tarantadong refugees na pinapasok ng Germany na mula ito Tito Makoy sa ilang Arab countries at Africa. Bagamat gusto rin ni Art na makarating ako sa Germany, kaya susubukan namin. Susubukan namin unang-una muna ay ang pagkuha ko ng Schengen visa para makapunta ng Germany. Basta Tito Makoy, gusto talaga ni Art na makarating ako sa Germany. Kung papalarin nga Tito Makoy, baka sa halip na magbakasyon si Art, ako na lang ang pupunta sa Germany para magbakasyon muna. Kung sakaling palarin Tito Makoy, titingnan namin ang posibilidad pag nakarating na ako sa Germany kung ano ang maaaring planuhin namin. At kung hindi man matuloy ang aking pagbabakasyon sa Germany, sa kanyang pagbabalik, baka sakali Tito Makoy na unti-unti na kaming lumantad ni Art. Bagamat alam ko Tito Makoy na sa pananatili ni Art sa amin sa kanyang pagbabalik, kahit papaano siguro, meron nang naamoy ang pamilya ko at ang pamilya ni Mang Agustin sa kakaibang samahan namin ni Art. Ito'y dala nga Tito Makoy na sinalubong ko si Art sa Manila sa kanyang pagdating at ang aking paghahatid muli sa kanya sa Manila noong babalik na siya sa Germany. Sigurado ako Tito Makoy, meron silang nabasa sa tunay na estado ng pagkakaibigan namin ni Art. Pagkakaibigan na kakaibang kakaiba talaga. Sa palig ko Tito Makoy, wala itong problema bagamat sa ngayon aaminin ko rin na meron pang kaunting denial effect sa akin. Subalit kaya kong umamin pagdating ng panahon. Si Art naman Tito Makoy, ganoon din. Kaya ang nasaksihan ng pamilya ko at ang pamilya ni Mang Agustin, itinuturing namin ito ni Art na parang pangkondisyon ng kanilang kaisipan tungkol sa tunay na estado ng relasyon namin ni Art.
Ang tungkol Tito Makoy sa pagbibigay ng mga apo sa mga magulang ko, alam niyo po, hindi ito gaanong problema sa akin kasi meron akong isang kapatid na babae. Bagamat sa aking sulat noon hindi ko ito nabanggit, ngunit meron akong isang kapatid na babae na may asawa at mga anak na rin, kaya ang mga magulang namin meron na silang kinakaaliwang mga apo. Ang kapatid ko kasi Tito Makoy, dito rin lang sa aming lugar nakatira, meron na silang sariling bahay. Sa kabuuan Tito Makoy, masaya, maligaya, masarap at matamis ang muling pagsasama namin ni Art sa kanyang pagbabalik sa amin. Naiparamdam ang damdaming tinatago at pinipigil namin noon. Naipadama na ang pagmamahal na gusto naming ipadama sa bawat isa. Kaya Tito Makoy, sa kasalukuyan, sasabihin kong masayang masaya ako Tito Makoy, masayang masaya kami ni Art sa muli naming pagkikita at muli naming pagsasama. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Maraming salamat. Sana po piliin nyo at basahin nyo muli ang update na aking ibinahagi. Ang iyong tagapakinig, Tubal.